Sa gitna ng Makati, ang sentro ng Maynila na dinarayo ng mga turista, si Minda, isang serbidora sa isang kilalang hotel, ay nagsabing hinding-hindi niya malilimutan ang ilang eksena. Sa totoo lang, noong una, medyo naiinis ako sa mga Pilipino pag-amin ni Minda na medyo nahihiya. Ipinaliwanag niya na noong nagsimula siyang magtrabaho sa hotel, marami siyang nakasalubong na bisita na hindi marunong mag-Ingles na nagbigay sa kanya ng matinding stress. Ang mga Pilipino lalo na, parang may ganitong ugali na hindi marunong mag-Ingles, sabi niya. Noong una, nagulat si Minda dahil inakala niya na ang mga dayuhan na nanunuluyan sa isang upscale hotel ay natural lang na marunong mag-Ingles. Gayunpaman, maraming Pilipino ang nahihirapan kahit sa simpleng Ingles na pagbati at naguguluhan sa simpleng mga tagubilin. Sa katunayan, bagamat laganap ang edukasyon sa Ingles sa Pilipinas, marami pa rin ang tila mahiyain sa mabilis na pang-araw-araw na komunikasyon. Sinasabing ang mga Pilipinong matatas mag-Ingles ay kakaunti kumpara sa kabuuang populasyon. Nagtaka si Minda kung bakit, ngunit mabilis niyang napansin ang kanilang mga katangian. Lagi na lang silang mahiyain, hindi nagsasalita ng malakas. Kapag may tanong ako, ngingiti lang sila ng naguguluhan at itatagilid ang ulo, sabi niya. Sa simula, naiinis pa nga siya sa tahimik nilang kilos. Konserbatibo ba talaga ang lipunan ng Pilipinas? Pakiramdam ko, para silang isang bansa na labis na mahiyain, pag-iisip ni Minda na hindi pa nakapunta sa Pilipinas at walang kaibigang Pilipino, kaya nagkaroon siya ng pagkiling. Gayunpaman, may nangyari sa hapunan ng buffet sa restaurant na lubusang nagpabago sa pananaw ni Minda sa lugar na ito. Sa gabi, ang buffet table na puno ng mga putahing Pilipino ay gaya ng dati, masigla, dagsa ang mga bisita. Ang mga amoy ng inihaw na baboy, lechon, maasim na sinigang, makulay na pansit, at ang sikat na adobo ay nakakaakit sa panlasa. Lahat ay nagmamadali, tila hindi makapaghintay kahit sandali para pumila. Sa sandaling iyon, dumating ang isang grupo na tinawag ni Minda sa kanyang isip na katahimikan bago ang bagyo. Oh, nandyan na ang malaking Chinese tour group. Nandito na naman sila ngayon, paghahanda niya sa sarili. Sa pagdating nila, tuluyang nagbago ang atmosfera ng restaurant. Ang lugar ng buffet ay agad na naging larangan ng digmaan. Mula sa pasukan, ang kanilang presensya ay sumabog ng husto. Lahat ay parang hari, nagsasalita ng malakas at may matinding puwersa silang pumasok. Nang hilingin ni Minda na maghintay sila sandali dahil puno ang mga upuan, isang galit na sigaw ang lumipad, "Nagbayad kami para manuluyan dito." Ang kanilang boses ay umabot sa punto na hindi na kailangan ng mikropono. Ang mga pag-uusap ng ibang bisita ay agad na tumigil dahil dito. Nang maayos na ang mga upuan, nagsimula na ang palabas. Sinalubong nila ang buffet area ng buong bilis. Sa harap ng kaldero ng adobo, nagtutulakan sila, nag-aagawan ng karne na parang naglalaro ng rebound sa basketball. Kumuha sila ng kumuha na tila hindi lang para sa isang tao ang dami, at ito ay simula pa lang. Ang ilan ay nagtayo ng mga tower ng pagkain sa kanilang plato na umabot sa antas ng sining. Ang kanilang pag-ibig sa pagkain ay tila nagpapahintulot sa kanila na hindi makonsensya sa dami. Ang mga tao sa paligid nila ay nag-alala na baka gumuho ang tower anumang oras. Natural, ang salitang galang ay wala sa kanilang bokabularyo. Ang kanilang pangunahing estilo ay ang sumingit, dumaan sa mga puwang sa pila sa halip na maghintay ng maayos. Ang kanilang pilosopiya ay tila sa harap ng masarap na pagkain, ang pagiging magalang ay pag-aaksaya ng oras. At pagkatapos, ang mas nakakagulat na eksena ay sumunod. Ang mga sigaw at presensya ay agad na napatahimik. Ang estilo nila ay ang pag-iwan ng mga tira na hindi nila kayang ubusin at pagkatapos ay ngumingiti silang lumalakad patungo sa susunod na target. Ang mga mesa ay punong-puno ng mga pagkaing hindi nagalaw. Si Minda,
At ang iba pang mga serbidor ay walang magawa kundi sabihin, ito ay itatapon na lang. Kung susubukan mo silang paalalahanan, magagalit sila at magtatalo. Hindi ba ito buffet? Anong masama kung kukuha kami ng gusto namin? Ang pag-iwan ng pagkain ay maaaring isang kultura ng China na nagpapahiwatig ng kasaganaan, ngunit para sa mga serbidor, ito ay isang malaking pinagmumulan ng stress. Ito ay isang ordinaryong buffet, hindi isang survival game, pag-iisip ni Minda. Sa kabila nito, araw-araw, nagtatrabaho si Minda ng nakangiti. Ngunit isang gabi, naramdaman ni Minda ang sukdulan ng kanyang pagtitiis. Gaya ng dati, punong-puno ang restaurant at lahat ng empleyado ay abalang-abala. Nang gabing iyon, dumating muli ang pamilyar na Chinese tour group. Ang atmosfera ay tila nanginginig sa pagdaan ng kanilang mga tinig. Ang pangunahing putahe sa buffet. Nang gabing iyon ay ang pinagmamalaking kare-kare ng hotel at ang malambot na chicken inasal. Ang dalawang ito ay ipinagmamalaki ng chef na nagsabing, ngayon, ipapakita ko ang galing ko. Ngunit ang mga pagkaing ito ay mabilis na naging plate art na nakatambak sa kanilang mga mesa. Ang kanilang pagdagsa sa kare-kare ay parang may nakabaong ginto doon. Naalala ni Minda na ang mga bisita na nasa pila pa ay natigilan at nanlaki ang mga mata. Ang mas nakakainis kay Minda ay ang tanawin pagkatapos. Ang mga mesa pagkatapos umalis ng mga Chinese guest ay parang isang exhibition hall ng buffet disaster. Ang mga butil ng kanin ay nakakalat sa mga upuan, ang mga hibla ng pansit ay nakakalat sa sahig, at ang mga balat ng mangga ay nagkalat, tila nagprotesta ng tahimik. Bakit ganito na lang lagi? Bumuntong hininga si Minda. Hindi sinasadya. Napansin niya ang tip na nakalagay sa mesa. Ngunit sa sandaling iyon, komplikado ang naramdaman ni Minda. Pakiramdam niya, sinasabi nito, kunin mo ito at kalimutan na ang lahat. Oo, tila gusto nilang gamitin ang tip upang resolbahin ang lahat ng kawalang-galang at ang gulo sa paglilinis. Ito ay parang isang kontrabida sa drama na nagsasabi ng, bahala ka na diyan, at umalis. Ang hirap sa pinangyarihan ay napalitan ng isang piraso ng papel. Sumakit ang puso ni Minda. Sa kabila nito, ngumiti si Minda at nagpatuloy sa paglilinis ng mesa habang nagsasabing, salamat, dahil ito ang propesyonal na serbisyo. Ngunit ng gabing iyon, nag-iba ang sitwasyon. Isang lalaking bisita ang galit na galit nang makita ang karatula na nagsasabing kailangan bayaran ang mga inuming may alak. Ibinagsak niya ang baso ng beer sa mesa at sumigaw, bakit kailangang bayaran ng beer? Sino ang responsable kung walang kasamang inumin? Napatigil si Minda. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makagalaw. Sino ang responsable? Ito ay hindi na maituturing na reklamo, kundi parang isang sequel ng isang fictional novel. Upang mapatahimik siya, isang oras na ipinaliwanag ni Minda ang sitwasyon. Sa bawat paliwanag, humina ang kanyang kaluluwa. May putol sa puso ko, hindi ko na kaya, pag-iisip ni Minda. Sinasabing ng gabing iyon, sa unang pagkakataon, umiyak siya sa restroom. Anuman ang kanyang pagsisikap, hindi nila naramdaman ang kanyang pag-aalaga. Siguro, isa lang akong serbidora na tagaligpit ng mga tira na puno ng kalungkutan ng kanyang puso. Kinabukasan, mas maaga si Minda sa trabaho kaysa sa dati. Hindi pa lumipas ang 24 na oras mula noong sino ang responsable para sa libreng beer na argumento. Tahimik siyang nagdasal na sana ay maging payapa ang araw na iyon. Sa sandaling iyon, isang grupo ng 8 Asianong bisita ang lumabas sa pasukan ng restaurant. Isang matandang mag-asawa, 2 mas batang mag-asawa na parang kanilang mga anak at ang mga bata. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng mapayapang ekspresyon ng mga nag-enjoy sa pamamasyal. Ang matandang lalaki ay nagtanong sa Ingles, ngunit napakagalang, maaari ba kaming pumasok? Nagulat si Minda sa tanong na iyon. Wala silang ugali na karapatan naming pumasok, kundi nagpakita sila ng pag-aalala dahil marami sila, mahiyain at magalang.
Ano? Maaari ba kaming pumasok? Oo naman, maaari po, sagot niya. Kahit handa na ang mga mesa, ang kanilang magalang na pagtatanong ay nagbigay kay Minda ng hiya. Mga Pilipino sila, pag-iisip ni Minda. Ang mga sobrang tahimik na Pilipinong bisita na naman, pero mas mabuti na ito kaysa sa mga maingay, hindi ba? Gayunpaman, nang ihatid niya sila sa kanilang upuan, ang mga bata ay hinawakan ang kamay ng kanilang mga magulang, walang tumalon o sumigaw ng malakas. Tumingin si Minda sa buffet area. Gaya ng inaasahan, nagsimula ng magtipon ang mga tao sa harap ng mga sikat na pagkain. Sinigang, spring rolls, inihaw na baboy, at ang tom yum inilagay para sa Asian market. Sa karanasan ni Minda, kung may Chinese tour group, tiyak na may food war na magaganap, ngunit ang grupong Pilipino na ito ay iba. Sa harap ng hanay ng mga sikat na pagkain, walang nagpuno ng kanilang plato. Kumuha lang sila ng maliit na bahagi ng iba't ibang pagkain at dahan-dahang tinikman. Ang pinaka-nakalilito kay Minda ay ang lugar ng sinigang kung Chinese group. Kukuha sila sa paraang halos maubos ang kaldero, ngunit ang mga Pilipino ay hindi ganoon. Hindi sila sumingit sa pila. Kung may tao sa harap, tahimik silang maghihintay. Mula sa pananaw ng tagamasid, tila ang kultura ng pagpila ay nakatanim na sa kanilang dugo. Kapag turn na nila, kukuha lamang sila ng kaunting pagkain at maingat na ilalagay sa gilid ng plato. Ang saloobin na ito ay nagbigay ng impresyon na hindi sila nag-enjoy sa eat all you can, kundi nagpapakita ng pag-iingat na tikman muna. Ang pinaka-nakakagulat ay ang nangyari nang kumuha ng pagkain ang isang batang lalaki na mga 10 taong gulang. Nang hindi sinasadya, nahulog ng kanyang maliit na kamay ang sipit. Sa sandaling nahulog ito, agad na yumuko ang bata kay Minda at nagsabing, "Paumanhin po." Ang kanyang mga magulang ay agad na tumakbo at humingi ng paumanhin. "Pasensya na po, napakawalang galang." Ang labis na magalang na interaksyon ay nagbigay kay Minda ng ilusyon na hindi ito buffet area ng hotel, kundi isang okasyon sa isang marangyang bahay. Kumuha sila ng pagkain, kumain, at nag-usap ng nakangiti, ngunit hindi sila nakakaistorbo sa ibang mga bisita. Nagulat si Minda na mayroon palang ganitong mga bisita na tahimik at komportable na parang hangin. Bakit? Bakit sila ganito kaiba? Paulit-ulit na naisip ni Minda ang maingat na pagkain ng grupong Pilipino. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili, hindi kaya hindi nila gusto ang pagkaing Pilipino? Dahil sa labis silang maingat at magalang, inakala ni Minda na hindi nila gusto ang lasa. Kaya, naglakas loob si Minda na magtanong, "Okay lang ba ang lasa ng pagkain?" Tanong niya, nang may bahagyang pag-aalala. Agad silang ngumiti ng masaya. At ang kanilang mga mukha ay nagningning. "Opo, napakasarap. Gustong-gusto namin ang pagkaing Pilipino." Sa sagot na ito, napanganga si Minda. "Ha? Masarap? Kung masarap, hindi ba dapat kumain kayo ng marami?" Gumaan ang loob ni Minda dahil ang kanilang sagot ay mas kaaya-aya kaysa sa inaasahan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at ginamit ang translation app upang ipakita ang isang mensahe. "Bakit kaunti lang ang kinuha ninyo? Ito ay buffet. Okay lang na kumain kayo ng marami." Ang isa sa mga lalaking bisita ay kinuha agad ang kanyang telepono at ipinakita kay Minda ang screen ng translation. Nakalagay doon, "Ang sarap ng pagkain ito, gusto rin itong kainin ng ibang bisita. Hindi namin pwedeng angkinin ang masarap na pagkain. Dapat kaming magbahagi." Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang pangungusap na iyon ay nagpaliwanag sa isip ni Minda. Ano ito? Mayroon palang ganitong pag-iisip para kay Minda na laging nakakabit sa kultura ng buffet na first come, first served, sulitin ang pagkain at sayang kung hindi kakain. Ang pag-iisip na ito ay nagmula sa ibang dimensyon. Dahil masarap, kaya gusto kong ibahagi. Ang pangungusap na ito ay nagpaliwanag sa kanyang isip. Naramdaman ni Minda nang matindi na ang bawat galaw ng grupong Pilipino ay lumampas sa simpleng pagiging magalang.
Ang kanilang pag-uugali ay nag-ugat sa konsiderasyon at pagmamalasakit sa iba. At ang pagmamalasakit na ito ay umabot hanggang sa mga service staff. Nang nag-explain siya ng pagkain, ngumingiti silang nagsasabing, "Salamat." Kahit sa simpleng pagdadagdag lang ng tubig sa mesa, paulit-ulit silang nagsasabi ng salamat. Nang maghahanda na siyang kunin ang mga plato, may nag-abot pa sa kanya ng plato. Ang kanilang saloobin ay nagbigay ng init sa puso ni Minda. Talagang naramdaman niya na ang mga taong ito ay hindi lang pumunta para kumain. Pinahahalagahan nila ang espasyong ito upang ang lahat, kasama na ang mga naglilinis, ay maging masaya. May isa pa siyang hindi malilimutan. Isang maliit na batang babae ang bumulong, "Mama, mas masarap ang pagkain kung ibabahagi natin, hindi ba?" Sa sandaling narinig ni Minda iyon, naisip niya, ang batang ito ay tiyak na magiging taong marunong magpahalaga sa iba kapag lumaki siya. Ganoon natapos ang mapayapa at magandang gabi kasama ang mga Pilipino. Ngunit hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng pagnanais ni Minda na mas makilala ang Pilipinas. Narinig ni Minda ang kasabihang "customer is king", ngunit sa kanyang nakaraang karanasan, halos hindi niya ito naramdaman. Sa halip, araw-araw siyang nakikipag-ugnayan sa mga taong umaatungal na parang mga Diyos at nagpapakita ng sarili bilang hari. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Hindi nila ginagamit ang pagiging customer bilang panangga. Sa halip, tila alam nilang sila ang tumatanggap ng serbisyo. "Salamat po." Ito ang salitang paulit-ulit nilang sinasabi sa loob ng isang gabi. Kahit hindi niya maipaliwanag ng maayos, ngumingiti silang tumatango at nagsasabing, "Okay lang," at muling nagsasabi ng, "Salamat po." Ito ay parang salamangka. Gaano karaming beses na nailigtas ang puso ni Minda at ng kanyang mga kasamahan sa maikling pangungusap na iyon. Hindi ito salita na sinasabi dahil tumatanggap sila ng serbisyo, kundi puno ito ng damdamin ng taong gumagawa ng kabaitan. Ito ay natural at mainit na salita. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang pag-uugali. Nang mahulog ng bata ang tinidor, mabilis itong pinulot ng magulang at humingi ng paumanhin, "Pasensya na po." Inipon nila ang mga nagamit na plato sa mesa upang mapadali ang paglilinis. Kung may nahulog na kubyertos o napkin, hindi nila ito hahayaang nakakalat kundi pupulutin nila at ibibigay, sabay sabing, "Pakipalitan po." Kapag may gustong maghila ng upuan sa katabing mesa, kusang iaatras nila ang kanilang upuan para gumawa ng daan. Sa espasyo na iyon, mayroong isang pakiramdam na lahat ay gumagamit ng pampublikong espasyo ng restaurant ng may paggalang. Hindi maiwasang isipin ni Minda, ang mga taong ito ay hindi mga bisita. Sila ay mga kapwa kalahok. Sa entablado ng restaurant, minsan ang serbidor ang bida, minsan ang pagkain ang bida, ngunit sa lahat ng sandaling iyon, ang mga Pilipino ay tahimik na kasama. Ito ay isang paggalang na hindi nakasulat sa anumang manual. At hindi lang ito sa restaurant. Lahat ng empleyado ng hotel ay pareho ang nararamdaman. Iba talaga ang mga Pilipinong bisita. Sila ang mga taong kumikilos sa pamamagitan ng pag-iisip para sa iba. Kami pa ang nakakuha ng lakas mula sa kanila. Hindi lang si Minda, kundi pati ang mga chef, front desk staff at housekeeping staff. Lahat ay naantig sa kanilang pag-uugali. Pagkatapos ng trabaho sa restaurant, madalas magkuwentuhan si Minda at si Pia, isang housekeeping staff, sa restroom. Nang araw na iyon, ang usapan ay natural na lumipat sa mga kuwarto ng grupong Pilipino na katatapos lang mag-check out. "Hoy, Minda, nakita mo ba ang kuwarto ng mga Pilipinong bisita?" Tanong agad ni Pia. Nang sumagot si Minda ng hindi pa, ngumiti siya at nagsabing, ang kuwarto na tinirhan ng mga Pilipino ay napakalinis na pakiramdam ni Pia ay halos hindi na kailangan ng paglilinis. Ang mga nagamit na tuwalya ay nakasalansan sa isang lugar at ang basura ay nakabalot at nakalagay sa sulok. Emosyonal na sinabi ni Pia, ang kwarto
ay parang gustong itago ng tahimik na may tumira doon. Ang mas nakagulat sa kanya ay ang mga kama. Ang mga gamit sa kama ay nakasalansan ng maayos. Ang mga sheet at pillowcase ay nakolekta. Hindi ko naisip na may tutulong sa akin na magtiklop ng mga sheet. Malamang, gusto nilang mapadali ang trabaho namin sa paglilinis, sabi niya. Tumango si Minda bilang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, ang kuwarto pagkatapos ng mga Chinese guest ay parang ibang mundo. Ang mga unan ay nasa sahig, ang mga basang tuwalya ay nakabalumbon at nakakalat. Kahit may basurahan, ang mga plastic bottle at instant noodle wrapper ay nakakalat sa sahig. Ang mga mesa ay punong-puno ng misteryosong pulang dahon. Kailangan mong tingnan ng mabuti at hulaan na baka ito ay pinaglutuan ng tsaa na dinala nila. Ang lababo ay puno ng nagamit na cotton buds at facial tissues. Ang toilet paper ay punit-punit. Nagbiro si Pia. Bago namin linisin ang basura, kailangan muna naming magsagawa ng crime scene investigation. Ano? Sabi niya. Natural. Mayroon ding mga magalang na Chinese guest, ngunit kapag sila ay dumarating bilang grupo, tiyak na tumataas ang posibilidad na maging magulo ang kuwarto. At madalas, may sobre na may malaking tip, ngunit madalas nakakaramdam si Pia ng emptiness. Kahit nagpapasalamat kami sa pera, sa totoo lang, ang pinakamasaya kami ay makakita ng malinis na kuwarto na nag-iisip para sa susunod na gagamit, sabi niya. At sa kaso ng mga Pilipino, ang iniwan nila ay hindi barya, kundi mga bakas ng puso. Isang sulat kamay na thank you, isang maayos na tuwalya, at isang pakiramdam ng kalinisan na mararamdaman mo pagpasok mo sa kuwarto. Hindi sila nag-iwan ng barya, ngunit ang kanilang puso ay naiwan doon. Sumang-ayon si Minda kay Pia. Ang paglilinis ay isang trabaho na hindi gaanong napapansin, ngunit dahil dito, ito ang lugar na pinakamahusay na makikita ang tunay na katangian ng isang tao. Ang mga empleyado ay nagsasabing, ang mga Pilipino ay nag-iisip para sa iba sa mga lugar na hindi nakikita. Hindi nila iniisip ang sarili lang nila, kundi naiisip din nila ang nararamdaman ng mga susunod. Ito ay eksaktong kapareho ng naramdaman ni Minda sa restaurant. Kahit magkaiba ang bansa at wika, sa pagtingin pa lang sa kwarto, malalaman mo agad na ang mga taong ito ay nabubuhay para sa iba. Ang isang tao ay naiintindihan sa pamamagitan ng pag-uugali. Nang manatili ang damdaming ito sa puso ni Minda, nagsimula siyang harapin ang ilang pagkiling na dating taglay niya. Sa totoo lang, noong una, wala akong magandang impresyon sa mga Pilipino. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Ang gabing iyon sa restaurant at ang malinis na kwarto ng hotel ang nagturo sa kanya na kahit walang wika, ang puso ay maaaring magkonekta. Hindi niya naisip na kahit hindi sila magsalita ng Ingles, marami silang maipaparating. Ang bawat Pilipino ay tila nagtataglay ng pag-iisip para sa iba bilang isang bagay na natural. Naramdaman ni Minda na hindi lang ito patakaran, kundi ang kultura mismo na natural na natutunan mula pagkabata. Ang katotohanang ang mga bata ay nagsasabi ng mga salita ng pag-aalala ay nagpapakita na ang kanilang edukasyon sa bahay ay maayos. Sa lipunan na iyon, ang konsepto ng pag-iisip para sa iba ay laganap, siguro, sabi ni Minda. Palaging naniniwala si Minda na ang mga Thai ay mayroon ding banayad at magalang na pambansang katangian. Ngunit ang pag-uugali ng mga Pilipino ay nagtago ng mas malalim na pag-aalaga. Halimbawa, nang may Chinese guest na nagagalit sa serbidor, may isang Pilipinong mag-asawa na tahimik na nagpahayag ng pag-aalala kay Minda. Okay ka lang ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ito ay isang tunay na pag-aalaga na hindi nakasulat sa anumang manual ng lipunan. Nagmuni-muni si Minda. Naiintindihan ko ba talaga ang mga taong ito? Marami akong pagkakamali, ngunit ang mga Pilipino ang banayad na nagtuwid sa akin. Para kay Minda, ang katotohanan kaya nilang baguhin ang puso ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pananatiling kalmado, hindi nagagalit
at tahimik na kumikilos ay isang himala na nangyari sa harap niya. Kung gustong mag-aral sa ibang bansa ng anak ko, irerekomenda ko ang Pilipinas ng walang pag-aalinlangan, naniniwala si Minda ngayon. Sa lugar na iyon, matututunan niya ang konsiderasyon na papalibutan ng mga mabubuting tao higit sa anumang ibang lugar. Ngayon, taos-puso kong iginagalang ang Pilipinas at sa pagsasabi nito, kumislap ang kanyang mga mata ng pagmamalaki. Ano sa tingin ninyo? Sa isang buffet environment kung saan maaari kang kumain at kumuha ng kahit anong gusto mo, marahil ito ang pinakamahusay na lugar upang makita ang tunay na katangian ng isang tao. Sa pagkakataong ito, naantig si Minda sa kilos ng mga Pilipino, ngunit sa katunayan, ang mga Thai ay mayroon ding mahalagang halaga ng hindi pag-aaksaya ng pagkain. Ang mga Thai ay may kultura rin ng pagpapasalamat sa pagkain at pagluluto, at mayroon ding kasabihan na ang bawat butil ng bigas ay may nakatirang Diyos. Dahil dito, sa pagbabahagi ng pagkain at paglilinis ng plato ng mga Pilipino, naramdaman ni Minda ang isang kagandahan na nag-overlap sa kanyang sariling kultura. Sa tingin ko, kahit magkaiba ang bansa at relihiyon, ang pusong iyon na gumagalang sa pagkain para sa iba ay tiyak na magiging tulay na magkokonekta sa mundo ng may kabaitan. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa channel. Inaasahan namin ang inyong mga komento sa comment section hanggang sa susunod na video.